siya sa 2 kilometers na finish line. Ito lang kaya yung tamang pagkakataon niya sa stage 11. So ito na yung ating peloton. Umaangat na itong si Joseph Pabinyan. Mukhang umaatake na itong si Joseph Pabinyan dahil walang pangrebate itong si Joseph Pabinyan. Kaya umatake siya dito sa ating second group. Umakuat na itong si Joseph Pabinyan. Tingnan natin kung makakadikit pa yung ating chaser dito kay Joseph Pabinyan. Oh, madidikitan niya itong si Joe Dayong. So, mamaya-maya lang partner, mamaya-maya lang may kita natin kung maghihiwa-hiwala yung ating chasers group. Mababasag pa itong 8 na to. Sinong susubok na humabol dito kay Dayong Joe? Lampas ng halos 1.5 kilometers na lamang to. Ang ating inaabangan dito sa pagdating ng ating mga siklista. Ito na Joseph Pabinyan ang sumusubok dito. Lumabas din sa ating grupo, sa ating second group rin. Ito na mga kaibigan, Joseph Pabinyan sumusubok talagang lumayo dito sa ating chaser dahil wala ng pangrimate itong si Joseph Pabinyan. Kaya sumubok siya kumawala dito sa ating chaser. Tingnan natin kung makakalayo siya doon sa ating grupo ni Mervin Corpus or madidikitan na itong si Dayong dahil malapit tayo sa finish line mga kaibigan. Magkahabol pa ba itong ating grupo ni Mervin Corpus? Ronald Oranza dito kay Joseph Pabinyan. Joe Dayong, sino kaya ang unang tatawid sa finish line? Joe Dayong, Joseph Pabinyan o ang grupo nitong si Ronald Oranza? Kailangan ni Joseph Pabinyan dito mas mataas yung kanyang speed para dumikit kay Joe Dayong dahil napakahirap to. Kumbaga pagod to pero napakasulit ito kapag dumikit dahil nga walang pangrimate si Pabinyan. Kailangan niyang lumabas doon sa mga sprinter. 1.5 kilometers distance to the finish line partner. Mukhang humahabol. Mukhang sumusubok humabol itong si Abinyar. Pero itong si Dayong Joe, talagang desididong partner. Alam niya, malapit na. No, malapit na sa finish line. Tignan natin ano nagiging distansya dito ng ating chaser group. Ayan o, sumusubok na tumiwalag. Itong si Joseph Pabinyan doon sa kanyang inbound na chase group. Tignan natin partner, tignan natin. Okay, last 1,000 meters away from the finish line. Mukhang aabutan na itong si Joseph Pabinyan. Hatak-hatak kayo ng cover nitong grupo ni Mervin Corpus. Mukhang naka-ready na sa attack mo nitong grupo ni Mervin Corpus. Aidan Jes Mendoza, Ronald Oranza, Dustin, at itong si Erison Dos Santos. Napakahirap yung ating solo breakaway dahil naghabol na itong Team Go for Gold dahil nandyan din si Aidan James Mendoza yung kanyang re-remate. Kaya abangan natin sa ating stage 11 kung nandito naman kaya Joe Dayong ng Team Gapyo. Ayan na mga kaibigan, last 800 meters away from the finish line. Madidikit pa kaya itong si Joe Dayong. Mukhang malayo ng agwat itong si Joe Dayong dito sa grupo ni Mervin Corpus, Ronald Oranza, Aidan Jes Mendoza, Dominic Perez. Medyo malayo na nga mga kaibigan. Natatanaw natin dito sa ating drone shot. Sa palagay nyo, makakadikit pa kaya yung grupo ni Mervin Corpus o mauuwi sa isang rimatihan? Grabe yung ating solo breakaway. Talagang hindi siya pumapayag dito. Pero hindi pa tapos ang ating laban habang tumatakbo, umiikot yung ating gulong. Hindi pa tapos talaga. Kaya ito patuloy pa rin na pumibigat. Tumapadyak ito si Joe Dayong ng Team Gapyong. 32 seconds pinag-uusapan natin dito. Going to the final 1 kilometer. Yan ang nagiging kalamangan. Ito si Dayong Joe dito. 32 seconds Joseph Pabinyan going to the final 500 meters partner. Mukhang namamayagpag itong si Dayong Joe dito partner. Mukhang namamayagpag itong si Dayong Joe. 500 meters to the finish line. Dayong Joe dito at napakahirap yung kanyang ginawa. Nag-umpisa sa 60 game. Papunta dito sa ating finish line at napakaganda yung ating Vance Perez kung inabot siya dito pero hindi na siya pumapayag rito na abutan. Tinutuloy-tuloy niya dito at nasa grupo naman natin yung mga sprinter. Hindi na siya nagpapadikit dito sa kanyang solo breakaway at umangat na ito si Joe Dayong sa kanyang kamay. Sabi niya, akin na to, tumatayo at grabe, walang nakahabol dito kay Joe Dayong ng Team Gapyong. Tinuloy niya rito hanggang dulo yung kanyang solo breakaway. Napakahirap yan. Ito na mga kaibigan, magaganap ang isang rebatihan dito sa ating likuran mga kaibigan. Ayan na sa nagbalik sa batin, umabot. Dominic Perez na sa nagbalik, umabot. Hanggang doon sa Mervin Corpus, silaw. Mukhang Malaysian rider ang unang tumawag sa finish line. I-check natin mga kaibigan, i-check natin kung anong nangyari. Kung ano nga ating final result, kung sino ang unang, ikalawang tumawid, ikatlong tumawid sa ating sa finish line. Tignan doon natin kung ano nangyari dito. Mukhang nakahabol, pero Dayong Joe ang nanguna. Dayong Joe ang nanguna patungo dito sa ating finish line. I-confirm natin on the official result kung sino yung tumawid sa atin sa finish line. Ang ikalawa o ikatlo.
At sa peloton natin, ito naman Team 7-Eleven Reto ang humahatak rin dito. Kumbaga sila na ang nagdadala rito ngayon dahil napansin natin na rookie o napagod talaga ang mga LCW rin sa paghabol. At ito, malaki-laki grupo to, no? Pero yun na nga, nagkaroon tayo ng batch finish for the second placer. Batch finish for the second placer. We will be getting all those numbers. We will be reporting it. Pero napakatindi na ang ipinakita. No, solo breakaway, pinanindigan na mayagpag. Number 11 ng Gapyong Cycling Team na si Dayong Ju. Napakahirap yung kanyang ginawa kanina ko dahil nag-umpisa siya, tumakas doon last 60 kilometers hanggang dulo. Yun talaga yung siguro yung kanyang intensyon na baka napaisip kayo na hindi ko kakayanin. Pero ang ginawa talaga niya, pinupursige yung kanyang sarili para makausad hanggang dulo. Now we have the numbers, partner. Now we have the numbers. Dayong Ju, 3 hours, 19 seconds. And after 11 seconds, pumasok Ronald Uranza, Si partner. Ronald Pumalawa pala. dito ay James Mendoza, pumangatlo. Eto si Private Dominic Perez, pang-apat, at si Mervin Corpus. Halos